Nakakaramdam ba kayo ng mga panghihina sa umaga pa lang pagkagising nyo? Nakakaramdam ba kayo ng iba't ibang pangit na pakiramdam umaga pa lang pagkagising nyo? Well, yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Good morning guys. Good morning mga classmate. Good morning mga ka-anxiety. Topic natin sa umagang ito ay ang tinatawag na morning anxiety. Mga classmate, maaari sana na don't skip ads. Malaking tulong mo na ito sa akin para makagawa pa tayo ng maraming video tungkol sa anxiety disorder tips. Sa ganitong paraan mga classmate, ay ihahatid nyo na rin ang tulong nyo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Morning anxiety. Madalas ko ma-experience to dati mga classmate noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Ito yung mga buwan pa lang na itatagal ng aking anxiety disorder. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Diyan madalas ko ma-experience yung morning anxiety na yan. Ito yung mga na-experience ko dati pagkagising ko pa lamang mga classmate. Yung bigat ng ulo, automatic na yan pagkagising ko pa lang yan dati. Ramdam na ramdam ko kagad yan. Syempre, pagkagising ko pa lang ramdam ko na kagad yung hilo. Nandyan na yung panghihinaan ako ng loob. Yung tamad na ako sa umaga pa lang. Kasi ang pangit na ng pakiramdam mo eh. Nandyan yung nanghihina ka na, nanlalambot ka na, nahihilo ka na. Na-experience ko rin dati yan. Yung tipo na pagkagising mo dapat naka-recharge ka. Yung tipo na paggising mo dapat full charge ka. Malakas yung pangangatawan natin. Kabaliktaran. Nandyan yung nanghihina tayo, nanlalambot tayo. Experience ko ito dati at napaka-normal pagdating sa anxiety disorder, lalo na kung bago pa lang ang anxiety disorder mo. Opo, masasabi ko pong normal ito, lalo na sa umpisa pa lamang ng anxiety disorder mo. Pero kung matagal na yung anxiety disorder mo, tapos nararamdaman mo pa rin ito, morning anxiety, dito na kinakailangan ng tulong medikal. Kailangan mo na ng tulong medikal sa mga pagkakataong ito. Hanggat maaga sana mga classmate ay magpa-check up kayo, no? Magtungo kayo sa espesyalista nang sa ganon ay hindi lumala ang inyong anxiety disorder. Sa mga gantong pagkakataon kasi kinakailangan at kailangan mo talaga ng tulong medikal nang sa ganun ay maunawaan mo at maintindihan mo ang lahat-lahat about sa anxiety disorder, dahil sila yung mga eksperto, sila yung nakapag-aral talaga sa mga gantong mga illness. Lubos mong mauunawaan ng lahat mga classmate kapag nagpakonsulta ka sa mga espesyalista. Halos araw-araw yata na-experience ko itong morning anxiety dati noong kasagsagan pa ng aking anxiety disorder. Yung mga pag-aalala, pagkagising mo pa lang nag-aalala ka na, iniisip mo na katapusan ko na kaya ngayong araw. Ayan, yan yung mga naiisip ko dati noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Naiisip ko na kagad yan pagkagising ko kasi nandun na yung mga panghihina, yung bigat ng ulo. Experience ko yan. Bigat ng ulo, sakit ng ulo, sasabayan pa ng hilo, tapos panlalambot. Mawawalan ka na ng gana kagad kumain sa umaga pa lang pagkagising mo. Experience ko yan dati. Yung tipo na kailangan mo magtrabaho para sa araw na ito,
Yung bigla kang tatawa rin kasi nakaramdam ka ng pangit na pakiramdam, mga panlalambot. Yung tipo na gusto mo na lang na humiga at magpahinga, ipahinga yung sarili, no? Experience ko yan before. Ito yung sinasabi natin na morning sickness o morning anxiety, na napaka-normal sa may taong anxiety disorder, lalo na kung bago pa lang yung anxiety disorder nila. Mga classmate, maaaring magkakaiba tayo ng sintomas na naranasan, no? Or maaari namang magkakaparehas tayo ng sintomas na naranasan. Dumidepende kasi ito sa kung anong resistensya meron ka. Maaaring mas tumama sa yung sintomas ay mas malala, o maaari namang ang tumama sa yung sintomas ay katulad lang ng sa akin, no? So magkakaiba tayo ng resistensya ng katawan. Mga classmate, paano ko naman nalampasan o paano ko naman na-overcome itong morning anxiety na ito? Kapag naintindihan mo na yung lahat, mga classmate, kapag malinaw na sa iyo ang lahat, na tanging nararamdaman mo o tanging mga na-experience mo ay ang anxiety disorder lang, unti-unti nang mawawala yung mga sintomas na yan. Kapag nanatili kang mahina, hindi mawawala yung mga nararamdaman mo na yan. Kapag patuloy mong binibaby yung sarili mo, hindi mawawala yung mga sintomas na yan. Kapag hindi mo hinaharap yung mga takot mo, hindi mawawala yung mga sintomas na yan. Sinasabi ko nun sa sarili ko, mga classmate, kahit papasok ako sa trabaho na napakasama ng aking pakiramdam, sinasabi ko sa sarili ko, na-experience na kita kahapon. Kahit na ang pangit-pangit ng pakiramdam ko kahapon, pumasok ako, na-experience na kita. Wala naman nangyaring masama sa akin, kinaya ko naman. Hanggat sa araw-araw ko siyang sinasalubong talaga. Araw-araw ko siyang sinasalubong, kahit na ang pangit ng pakiramdam ko, sinasalubong pa rin, pumapasok pa rin ako. Doon mo siya matututunan palang baliwalain talaga. At kapag natutunan mo siyang baliwalain, nasanay ka na sa pakiramdam na yun, doon naman siya unti-unting manghihina at mawawala. Kapag nasanay ka na sa mga pakiramdam na yan, doon siya unti-unti ang mawawala. Yung tipong kapag natutunan mo na hindi na magreklamo sa pakiramdam na yan, yung kumbaga pinapadaan mo lang siya sa katawan mo, natutunan mo siyang hindi bigyan ng halaga, o natutunan mo yung sarili mo na hindi magpa-baby pagdating sa mga pakiramdam na yan, doon siya unti-unti ang mawawala at magsasawa. Yan ay base sa aking experience, mga classmate. Mga classmate, may mga pagkakataon naman na nahirapan ka talagang matulog, yung hindi ka nakapagpahinga sa buong gabi, tapos kinabukasan napakapangit ang pakiramdam mo, hindi mo talaga kaya yung hilo mo, yung tipo na hindi mo talaga kaya yung mga sintomas, yung hilong-hilo ka na, mas maigi na ipahinga mo muna. Kailangan talaga natin ng pahinga sa mga pagkakataon na ganyan. Mga classmate, huwag nyo rin kaliligtaan na mag-exercise palagi. Huwag nyong hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder nyo. Kailangan talunin nyo siya, no? Yan sa pamamagitan ng pag-e-exercise yan. Siyempre, kailangan din ng kakibat niyan, yung masusustansyang pagkain, no? Huwag nyong hayaan, mga classmate, na tinatakot kayo, lalo na pagdating sa pagkain, no? Sa lahat ng bagay kasi, itong anxiety disorder, tatakutin ka, maging sa pagkain, no? So, kumain ka ng masusustansya, huwag kang matakot na kumain, no? Nandyan lang yan, normal lang yan na akala mo high blood ka, pero hindi. Pahihinain ka talaga ng anxiety disorder na yan, maging sa pagkain, tatakutin ka. Ipaparamdam niya sa'yo na akala mo high blood ka, gawa ng sa mga sintomas na mga nararamdaman mo pagdating sa ulo. Experience ko yan before. So, wag na wag kayong matatakot kumain. Mag-exercise kayo palagi. Panatilihin yung malakas ang inyong pangangatawan.
Kasi kapag nanghina ka, classmate, diyan kanya unti-unti ang sasakupin. Tatakutin ka niya sa pagkain hanggat sa unti-unti ka na lang kakain, no? Manghihina ka hanggat sa hindi ka na makakapag-exercise. Kasi sasakupin ka na niya, pangingibabawan ka na niya. So maging aware ka na kailangan hindi ka magpasakop sa kanya, no? Talunin mo siya sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansya, pagpapalakas sa sarili, lalo yan exercise. Huwag niyo kaliligtaan yan. Base sa aking experience talaga, papawis lang ako ng papawis. Palagi akong papawis. Tapos hindi ko ininda yung mga sintomas niya kahit napakabibigat. Hindi ko ininda siya. Talagang sinuong ko siya araw-araw. Araw-araw kong hinarap itong morning anxiety na ito, kahit na sa umaga pa lang pagising ko, nandyan na yung panlalambot, nandyan na yung panghihina, halos lahat na yata ng pangit na pakiramdam sa pagkagising mo pa lamang ay may experience mo na. Talagang mahabang panahon ko rin kasama ito hanggat sa nasanay na lang ako. Yun pala yung sikreto sa pag-overcome dito. Pinaka-importante sa lahat, mga classmate, wag na wag kang makakalimot sa mahal na Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya, ibulong mo lang yung mga kahinaan mo, ipanalangin mo ang iyong kagalingan. Humingi ka sa Kanya ng tapang at lakas sa araw-araw. Siyempre, mga classmate, paulit-ulit kong sinasabi, hindi sapat na nananalangin ka lang. Kailangan buo yung tiwala mo kay Lord. Kailangan magpakita ka rin ng tapang na ipakita mo sa Kanya na kayang-kaya mo itong anxiety disorder na ito. Kapag lumapit ka sa Kanya na punong-puno ng takot at pag-aalinlangan, nagdasal ka sa Kanya na puno ng takot, ay useless. Kailangan ipakita mo rin sa mahal na Panginoon na hindi ka natatakot sa anuman laying ng anxiety disorder, sa anumang sintomas ng anxiety disorder, ay hindi ka natatakot. Kailangan ipakita mo sa Kanya yan, ipakita mo yung 100% po na pagtitiwala sa Kanya. Yan ang sikreto sa pag-overcome sa anxiety disorder, mga classmate. So dito ko na puputulin ang ating video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Patuloy nyo suportahan ang ating mga future video. Muli, ako si Kuya Arnold. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat, mga classmate.